Tali, simula sa gabing ito, hindi mo na gagamitin ang master bedroom. Doon na sa bodega sa likod ang magiging kwarto mo. At isa pa, kailangan ni Shania ng mag-aalaga sa kanya dahil dala niya ang tagapagmana ng mga kiniyan. Ituring mo itong pagkakataon para makabawi sa lahat ng kabutihang ginawa namin sa iyo. Ang mga salitang yon ni Silas ay tila isang mabilis at malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Talitha. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na kusina habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang sandok. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesang puno ng mga paboritong putahe ni Silas, ang adobong matagal niyang pinakuluan at ang espesyal na pansit na sagisag sana ng mahabang pagsasama, ay naroon ang kanyang asawa, mayabang at walang bahid ng pagsisisi. Ngunit ang mas masakit ay ang babaeng nasa tabi nito, si Shania. Nakasuot ito ng isang mamahaling sutlang damit na kulay rosas, isang disenyo na pamilyar kay Tali dahil siya mismo ang gumuhit niyon sa ilalim ng lihim niyang pangalan sa mundo ng moda. Ang babaeng iyon ay nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Ang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa sariling tiyan na tila ba isang hari ang nakatira sa loob niyon. Naramdaman ni Tali ang init ng kanyang lagnat na lalong tumataas. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Isang sunog na tumutupok sa 3 taon ng kanyang katapatan. Dahan-dahang lumuwag ang kapit niya sa sandok hanggang sa mahulog ito sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Sa bulsa ng kanyang apron, naroon ang isang lukot na tseke, isang regalong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na sapat sana para isalba ang kumpanya ni Silas mula sa pagkalubog. Isang sorpresa sana para sa kanilang 3 anibersaryo. Silas, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Tali. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa nanunuyot niyang lalamunan. May sakit ako, pero maghapon akong nagluto dahil sabi mo tayo lang dalawa. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Silas. Anniversary. Tali, be realistic. Ang kasal natin ay isang pagkakamali na pinilit ko lang panindigan dahil sa utang na loob ko kay mama. Pero ngayon, everything is different. Shania is carrying my child, my heir. Do you think a simple dinner can compare to that? Magpasalamat ka na lang na hindi kita tuluyang pinalayas sa bahay na ito. But babe, baka mahirapan siya sa bodega. Sobrang dumi doon, right? Pabebe at mapanuyang singit ni Shania habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Baka hindi niya kayang linisin ang mga gamit ko ng maayos kung doon siya matutulog. Tumingin si Silas kay Shania nang may pagmamahal na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Tali. Don't worry, Shania. Kung hindi niya kaya, marami pang iba diyan. Pero Tali knows her place. Right, Tali? You owe us your life. Hindi na nakasagot si Tali. Ang bawat salita ni Silas ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim. Naramdaman niya ang pait ng abdo sa kanyang dila. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya, ang pagtatago niya sa sariling kinang para lamang hindi mapahiya ang kanyang asawa. Ang pagiging anino niya sa loob ng bahay na ito. Lahat ay itinapon sa basura sa loob lamang ng isang saglit. Pinanood niya silang dalawa habang masayang nagsimulang kumain sa lamesang siya ang naghanda. Ang bawat subo ni Silas ng pagkaing niluto niya ng may pagmamahal ay tila paglapastangan sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa gitna ng kanyang pagguho, isang malamig na kaisipan ang gumapang sa kanyang isipan. Ang tseke sa kanyang bulsa ay dahan-dahan niyang kinuyom hanggang sa maging isang maliit na bola ng papel. Sa gabing ito, ang Talitha na nakilala nila bilang isang masunuring asawa ay unti-unti nang namamatay kasabay ng paghina ng apoy sa kalan.
Habang nakatayo siya doon, mag-isa at nanghihina sa gitna ng karangyaan ng bahay na itinuring niyang kulungan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang diwa. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ng iyong dangal bago mo maalalang ikaw ang nagmamay-ari ng lupang kanilang kinatatayuan? Binalikan niya ng tingin si Silas na abala sa pag-aasikaso kay Shania. Hindi napansin ng lalaki ang kakaibang kislap sa mga mata ni Tali. Isang kislap na hindi galing sa luha, kundi sa isang nagbabagang desisyon. Sige, Silas, mahinang wika ni Tali sa sarili, habang dahan-dahan siyang tumatalikod patungo sa madilim na pasilyo ng bodega. Isuot mo ang korona mo ngayon dahil bukas. Sisiguraduhin kong matutunaw ang trono mo. Habang papasok siya sa madilim at maalikabok na bodega, ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Ngunit sa ilalim ng kama, sa loob ng isang lumang maleta, naroon ang isang bagay na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang gintong selyo na may inisyal na M. Kaya mo bang tiisin ang dilim bago mo muling makita ang liwanag ng iyong sariling pangalan? Ang kadiliman sa loob ng bodega ay hindi lamang dahil sa pundidong bumbilya na kanina pa kumukurap-kurap, kundi dahil sa bigat ng hanging tila dumidiin sa bawat paghinga ni Talitha. Ang amoy ng alikabok, lumang dyaryo, at amag ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang matinding kaibahan sa bango ng mga mamahaling kandila na itinirik niya kanina sa kanilang hapagkainan. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang maliit na bag sa malamig at sementadong sahig. Wala siyang katre. Tanging ilang piraso ng karton lamang ang nagsisilbing sapin niya laban sa nanunuot na ginaw ng gabi. Oh my God! Tali! Ang dumi naman dito. How can you breathe in this place? Isang tinig na puno ng pangungutya ang bumasag sa katahimikan. Nakasandal sa hamba ng pinto, si Shania. Maingat na itinaas ang laylayan ng kanyang sutlang damit upang hindi madikitan ng dumi. But then again, bagay naman sa'yo ang ganitong environment, right? Isang hamak na probinsya na nangarap maging senyora. Look at you now. Bumalik ka na sa kung saan ka talaga nanggaling. Hindi kumibo si Tali. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng ilang pirasong damit sa gilid ng isang lumang cabinet. Ang bawat salita ni Shania ay tila mga latay sa kanyang likuran, ngunit pinili niyang manahimik. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pader na pilit niyang itinatayo upang hindi makita ng kalaban ang kanyang pagdurusa. Don't act like a martyr, Tali. Hindi bagay sa'yo. Patuloy ni Shania habang humahakbang papasok. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng madilim na silid hanggang sa huminto ito sa isang maliit na notebook na nakapatong sa ibabaw ng maleta ni Tali. Ano ito? Diary? O baka naman listahan ng mga utang mo sa pamilya Kinian? Sabi ni Tita Imelda, napakarami mo raw nakuhang pera sa kanila nitong mga nakaraang taon. Bago pa man maabot ni Shania ang notebook, mabilis na hinarangan ito ni Tali. Ito na lang ang natitira sa akin, Shania. Huwag mo nang pakialaman. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ng babae. Wala akong pakialam sa basura mo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo. Simula bukas, 5:00 ng madaling araw ay gising ka na. Maraming kailangang labhan na gamit ko. Handwash lang ha. Ayokong masira ang mga designer clothes ko sa washing machine. At iyong almusal ni Silas, siguraduhin mong hindi sunog. He hates burnt toast, remember? Nang makaalis si Shania, naiwan si Tali sa gitna ng katahimikan na tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig. Maya-maya pa, narinig niya ang malalakas na tawanan ni na Silas at Shania mula sa itaas. Sa silid na dati ay sa kanya, ang tunog ng kanilang kaligayahan ay tila mga kutsilyong humihiwa sa kanyang pandinig. Humiga siya sa ibabaw ng matigas na karton. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa lagnat at pagod. Ija, kumain ka muna. Isang mahinang tinig at ang liwanag ng isang maliit na lampara ang lumitaw sa pinto.
Si Nanay Rosa, ang matandang tagapagsilbi sa bahay, ay may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at awa habang nakatingin sa kalagayan ni Tali. Salamat po, Nanay Rosa. Bulong ni Tali habang pilit na bumabangon. Naramdaman niya ang init ng palad ng matanda sa kanyang noo. Diyos ko, napakainit mo, Talitha. Bakit ka nagtitiis dito? Hindi mo ito deserve, anak. Alam nating lahat kung gaano kakabait sa pamilyang ito. Maluhaluhang wika ni Nanay Rosa. Kinuha niya ang kamay ni Tali. Ang mga daliring dati ay malalambot, ngunit ngayon ay puno na ng gasgas at hirap. May dahilan po ang lahat, Nanay. May mga bagay na kailangang matapos bago ako tuluyang makaalis. Sagot ni Tali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang tinutukoy niya ay ang ebidensya ng kanyang sariling pagkatao na unti-unting ninanakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Habang iniinom ni Tali ang tubig, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Silas. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng galit. Agad na napatayo si Nanay Rosa sa takot. Rosa, lumabas ka muna. May kailangan akong kunin sa babaeng ito. Asik ni Silas. Nang makaalis ang matanda, lumapit si Silas kay Tali at marahas na hinawakan ang braso nito. Nasaan ang mga sketch na iginuhit mo noong nakaraang buwan? Iyong mga designs para sa summer collection. Kailangan ko yon para sa presentation sa kliyente bukas. Namiligiti si Tali sa sakit ng pagkakahawak ni Silas. Bakit mo ibibigay ang mga gawa ko? Sabi mo noon, para sa atin iyon. Para sa atin naman talaga ito, Tali. Para sa kumpanya. At dahil si Shania na ang magiging mukha ng Kinyan Group, sa kanya natin ipapangalan ang mga designs na yon. Huwag kang maging madamot. Tutal dito ka lang naman nakatira sa bahay ko ng libre. Bulyaw ni Silas. Sa kanyang pagkilos, nayanig ang maleta ni Tali at isang sobrang may kulay asul na selyo ang lumabas mula sa ilalim ng mga damit. Nanlaki ang mga mata ni Silas nang makita ang logo ng Montenegro Group sa sobre. Mabilis niyang binitawan ang braso ni Tali at tinangka itong abutin. Ano ito? Bakit ka may sulat mula sa mga Montenegro? Huwag mong sabihing nagtatangka kang magnakaw sa kanila gamit ang pangalan ko. Napatigil ang paghinga ni Tali. Ang liham na yon ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Sa amang tinalikuran niya para sa pag-ibig na naging lason. Kung mababasa ni Silas ang laman yon, malalaman nito ang sikretong matagal na niyang ibinaon. Mabilis na kinuha ni Tali ang sobre at itinago ito sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Wala kang pakialam dito, Silas. Umalis ka na. Ibibigay ko ang sketches, pero huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Huminga ng malalim si Silas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ibibigay mo ang sketches ngayon din o ipapalakad ko kay Mama na ilipat ka sa kulungan sa halip na sa bodega lang. Choose your battle, Tali. Habang nakatayo si Silas sa harap niya, tila isang higanting anino na sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Naramdaman ni Tali ang lamig ng sobre sa kanyang kamay. Sa loob niyo na yung isang mensahe mula sa kanyang ama. Umuwi ka na, Talitha. Hinihintay ka ng iyong trono. Ngunit sa mga mata ni Silas, ang nakikita lamang niya ay isang mahina at takot na babae. Hindi niya alam, ang leon ay nagsisimula nang gumising mula sa mahimbing na pagkakaidlip. Mapapansin kaya ni Silas ang katotohanan sa likod ng sobre bago pa mahuli ang lahat? O tuluyan na niyang itutulak si Tali sa rurok ng kanyang paghihiganti? Ang kapal ng mukha mong humarap sa akin ng ganyan ang itsura, Talitha. Para kang isang mantsa sa malinis na pamilya ng mga kinian. Isang basahang pilit isinawsaw sa gatas. Pero sa huli, mananatili ka pa ring marumi at walang halaga. Ang tinig ni Ba Imelda ay tila isang matalim na hagupit na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling ternong kulay itim na pinalamutian ng mga kumikinang na brilyante sa kanyang leeg at tenga.
Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang banta, isang paalala ng kanyang kapangyarihan sa loob ng pamamahay na ito. Si Talitha ay nanatiling nakayuko, ang kanyang mga kamay na basang-basa pa sa sabon at tubig mula sa paglalaba ay pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maruming apron. Ang amoy ng murang sabon na kumapit sa kanyang balat ay tila isang insulto sa mahal at masangsang na pabango ni Imelda na ngayoy bumabalot sa buong silid. Nanay, pasensya na po. Katatapos ko lang po sa mga labada ni Shania, mahinang sagot ni Tali. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod na unti-unting sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na mukhang katulong. Bulyaw ni Imelda habang lumalapit kay Tali. Hinawakan niya ang panga ng babae at marahas itong itinaas upang mapilitan si Tali na tumingin sa kanya. Huwag mong kakalimutan, Talitha, na kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos ng pansin. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nagbihis sa iyo. Ang lahat ng tinatamasa mo, mula sa pagkain hanggang sa hanging hininga mo sa loob ng bahay na ito, ay utang mo sa amin. Isang malaking utang na loob na kahit kailan ay hindi mo mababayaran. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang bakal na muling humigpit sa leeg ni Tali. Sa loob ng 3 taon, ito ang sandatang ginagamit ni na Imelda at Silas upang pasunurin siya. Pinaniwala nila siya na ang kanyang sariling pamilya ay tinalikuran siya at sila lamang ang tanging kanlungang natitira para sa kanya. Sa kabilang dulo ng sofa, nakaupo si Shania habang naggugupit ng kuko, tila aliw na aliw sa panunood ng drama sa harap niya. Tita, stop it na po. Baka lalong sumama ang loob niyan, hindi na malabhan ng maayos ang mga silk dresses ko. At saka, sumasakit ang mga paa ko, tita. Pagod na pagod ako galing sa fitting kanina. Lumingon si Imelda kay Shania at agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa pagiging isang dragon ay naging isang maamong tupa. Oh my dear Shania, hayaan mo, aayusin natin iyan. Muling lumingon si Imelda kay Tali. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa lupit. Talitha, kumuha ka ng maligamgam na tubig at planggana. Hugasan mo ang mga paa ni Shania. Siguraduhin mong mawawala ang pagod ng magiging ina ng apo ko. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Tali. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang utos ng kanyang biyenan. Pero nanay, asawa po ako ni Silas. Hindi po ako katulong. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tali, dahilan upang mapaling ang kanyang ulo at tumalsik ang ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Ang tunog ng palad ni Imelda na tumama sa kanyang balat ay tila isang hudyat ng kamatayan ng kanyang huling hibla ng dignidad. Asawa? Isang asawang walang silbi. Isang asawang hindi man lang mabigyan ng anak ang anak ko. Dito sa bahay na ito, ang halaga mo ay mas mababa pa sa dumi sa sapatos ni Shania. Gawin mo ang iniuutos ko, ngayon din. Wala nang nagawa si Tali kundi sumunod. Sa bawat hakbang niya patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, naramdaman niya ang bigat ng bawat patak ng kanyang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa planggana ay tila isang malungkot na awit ng kanyang pagdurusa. Bumalik siya sa sala at lumuhod sa harap ni Shania. Ang malamig na sahig ay dumidiin sa kanyang mga tuhod, ngunit mas masakit ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang paa ni Shania at inilubog sa tubig. Dahan-dahan naman, Tali. Baka magasgasan ng balat ko, itatanong pa naman ako ni Silas mamaya kung kumusta ang day ko. Pangungutya ni Shania habang nakatingin sa kanyang cellphone. You know, Silas told me kanina na ang designs mo raw ay perfect para sa MY brand. I'm so excited to claim them as mine tomorrow at the press launch. Isang malaking tulong yon para sa amin, right? Napahinto ang mga kamay ni Tali sa loob ng tubig. Ang kanyang sariling talento, ang kanyang mga disenyo na binuo niya sa gitna ng puyat at pagod, ay gagamitin ng babaeng ito
upang lalong hiyain siya. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay tila isang bulkang unti-unting nagbabaga sa ilalim ng lupa. Nang matapos ang lahat, pinayagan na siyang bumalik sa kanyang bodega. Pagpasok niya sa maliit at maalikabok na silid, agad niyang isinara ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Nilapitan niya ang kanyang maleta at kinuha ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang tanging alaala ng isang buhay na puno ng tunay na pagmamahal. Nay, kailangan ko na po bang bumitaw? Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mukha ng kanyang ina sa litrato. Sabi niyo po, ang pagtitiis ay may hangganan. Malapit na po ba ang dulo? Ang kanyang golden moment ay ang bawat gabing tinitiis niya ang dilim, habang ang kanyang isipan ay bumubuo ng mga plano na hindi kayang abutin ng imahinasyon ni Silas at Imelda. Sa bawat luhang pumapatak sa litrato, isang panibagong lakas ang nabubuo sa kanyang loob. Biglang narinig ni Tali ang malakas na sigaw ni Shania mula sa kabilang bahagi ng mansyon. Tali, nasaan ang mga sketch para sa Moy? Kailangan ko yun ngayon din. Don't tell me itinatago mo yon. Napatayo si Tali, pinunasan ng kanyang mga mata at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang mga sketch na yon ay hindi lamang basta guhit sa papel. Ang mga yon ay ang susi sa kanyang paglaya at sa pagbagsak ng mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Handa na bang isugal ni Tali ang kanyang huling alas? O hahayaan niyang ang kanyang sining ang maging huling pako sa sarili niyang kabaong? Ito na ba lahat? Bakit parang may kulang sa mga guhit na ito, Tali? Siguraduhin mong hindi mo ako dinadaya dahil alam mo kung anong mangyayari kapag hindi nagustuhan ng mga investors ang koleksyong ito. Ang tinig ni Silas ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa siwang ng bintana ng bodega. Hawak niya ang makapal na folder kung saan nakalagay ang mga sketch na dinaluyan ng dugo, pawis at pangarap ni Talitha. Ang bawat pahina ay maingat na iginuhit ni Tali sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, umaasang ang sining na ito ang magiging tulay upang muling mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na iyon ay nasa kamay na ng isang lalaking tanging pera at katanyagan lamang ang nakikita. Nakatayo si Tali sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang apron. Ang kanyang mga daliri ay namumula pa rin mula sa pagkakababad sa mainit na tubig na ipinanghugas niya sa mga paa ni Shania kanina. Ang bawat paglipat ni Silas ng pahina ay tila isang pagpunit sa kaluluwa ni Tali. Ang mga disenyo niyon ay hindi lamang basta guhit. Bawat linya ay isang panalangin. Bawat kulay ay isang pangakong binitawan niya noong akala niya ay mahal siya ng lalaking ito. Silas, ang mga disenyong iyan, may kaluluwa ang bawat isa niyan. Huwag mong hayaang gamitin ni Shania ang pangalan ko para lang sa kasikatan. Mahinang pakiusap ni Tali, ang kanyang boses ay halos isang pagsamo na lamang. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Silas habang ipinapakita ang isang sketch ng isang napakagandang ball gown na kulay ginto. Soul, Tali, don't be so dramatic. Ang kailangan ng kumpanya ay benta, hindi kaluluwa. At bukas, sa gaganaping press launch, ipapakilala ko si Shania bilang ang bagong creative director ng MY. Ang mga guhit na ito ang magiging patunay na siya ang tunay na reyna ng fashion. Ikaw, mananatili ka rito sa dilim dahil dito ka naman talaga nararapat. Lumapit si Shania nakakapasok lang sa pinto. Agad niyang inagawang folder mula kay Silas at tinitigan ang mga disenyo ng may halong inggit at katuwaan. Wow, Silas! Ang ganda nito! I can already imagine the headlines. Shania Kinian, the mystery behind my. Bagay na bagay sa akin ang mga ito, right? Lumingon siya kay Tali at ngumiti ng nakakaloko. Salamat sa pagpapakapagod, Tali. At least naman, kahit papano,
May pakinabang ka sa pamilyang ito bago ka namin tuluyang itapon. Nang makaalis ang dalawa, ang tanging naiwan sa bodega ay ang alikabok na nilikha ng kanilang mga yabag. Napaupo si Tali sa matigas na sahig. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayanig sa tahimik na paghikbi. Ang sakit ng pagkakanulo ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Ija, huwag mong hayaang ubusin nila ang iyong liwanag. Isang banayad na haplos sa kanyang balikat ang nagpatingala kay Tali. Naroon si Nanay Rosa, may hawak na isang pirasong pandesal at isang basong gatas. Ang matanda ay dahan-dahang naupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng karunungan na tanging ang mga taong dumaan sa matinding hirap ang nakakaalam. Nanay Rosa, bakit po ganito? Ibinigay ko ang lahat, pero bakit parang basura pa rin ang tingin nila sa akin? Tanong ni Tali. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa pagdurusa. Kinuha ni Nanay Rosa ang kamay ni Tali at tinitigan ang mga gasgas sa kanyang palad. Talitha, ang isang diamante ay nananatiling diamante kahit itapon mo pa ito sa putikan. Ang problema ay hindi ikaw, kundi ang kanilang mga mata na tanging kinanglang ang nakikita pero bulag sa tunay na halaga. Nakita ko ang mga guhit mo noon pa man. Alam ko kung sino ka talaga. Napatigil si Tali. Anong ibig niyo pong sabihin? Ngumiti ng mahiwaga ang matanda. Noong isang gabi, habang naglilinis ako sa silid ni Silas, may narinig akong usapan nila ni Ba Imelda. Ang kumpanya nila ay nasa bingit na ng pagbagsak. Baon sila sa utang. Talitha, ang tanging paraan para maisalba sila ay ang koleksyon ng MY. Kung hindi ito magtatagumpay bukas, mawawala ang lahat sa kanila. Ang bahay na ito, ang mga sasakyan, ang pangalan ng mga kiniyan, lahat iyon ay guguho. Naramdaman ni Tali ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kanyang mga disenyo, ang mga disenyong ninakaw sa kanya, ang huling pag-asa ng mga taong nagpahirap sa kanya. Sa loob ng 3 taon, siya ang lihim na haligi na nagpapanatili sa katayuan ng mga kiniyan, habang siya ay unti-unting dinudurog sa ilalim niyon. So ang mga guhit ko ang magliligtas sa kanila? Bulong ni Tali sa sarili. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang dati niyang takot, kundi isang matalim na kaisipan. Oo anak, pero tandaan mo, ikaw ang may hawak ng panulat. Dagdag ni Nanay Rosa bago ito dahan-dahang tumayo. Ang tanong ay, kung hahayaan mo ba silang isulat ang katapusan ng iyong kwento o ikaw na mismo ang puputol sa kanilang hininga? Nang muling mapag-isa si Tali sa bodega, ang katahimikan ay tila naging isang katuwang sa kanyang plano. Lumapit siya sa kanyang maleta at kinuha ang maliit na bolpen na itinago niya sa ilalim ng sapin. Tumingin siya sa pinto, kung saan naririnig ang tawanan nina Silas at Shania mula sa malayo. Alam ni Tali ang isang bagay na hindi alam ni Silas. Ang mga disenyong kinuha nito ay hindi kumpleto. May isang lihim na lagda sa bawat tela, isang paraan ng pagtatahi na siya lamang ang nakakaalam. Kung walang gabay ni Tali, ang mga damit na yon ay magiging isang malaking kapalpakan sa oras na isuot na ito sa entablado. Gusto niyo ng MY? Bulong ni Tali sa madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin sa gitna ng bagyo. Ibibigay ko sa inyo ang MY, pero sisiguraduhin kong sa gabi ng inyong tagumpay, doon niyo matitikman ang pinakamapait na pagkatalo. Ano ang lihim na kulang sa mga disenyo ni Tali na maaaring magpabagsak sa buong imperyo ng mga kiniyan? Handa na ba ang mundo para sa muling pagkabuhay ng tunay na may-ari ng corona? And the genius behind the brand My is none other than Shania Kinian. Ang masigabong palakpakan mula sa telebisyon ay tila mga kulog na yumanig sa buong dingding ng kusina. Nakatayo si Talitha sa tapat ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malapot at maduming tubig na puno ng mga pinagkainan ng pamilya Kinian
Mula sa kanilang selebrasyon kaninang umaga, ang bawat papuri ng host sa TV, ang bawat hiyaw ng mga tao para sa bagong reyna ng fashion, ay tila mga latay na humahapdi sa kanyang balat. Sa screen, nakita niya si Shania na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Nakasuot ito ng gintong gown na si Tali mismo ang nag-isip, nagdisenyo at nangarap. Ang bawat tahi niyon ay simbolo sana ng kanyang pag-ibig kay Silas. Ngunit ngayon, ito ay naging simbolo ng kanyang pagkatalo. Si Silas ay nakatayo sa tabi ni Shania, ang kanyang mukha ay puno ng garbo at pagmamalaki, habang ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa likod ng babae. Ang galing talaga ni Shania, no? Isang tinig ang pumutol sa pagkatulala ni Tali. Lumingon siya at nakita si Shania na kapapasok lang ng bahay. Suot pa rin ang kanyang korona ng tagumpay. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng bawang at sabon na bumabalot kay Tali. Sikat na sikat ang koleksyon natin, Tali. Oh, koleksyon ko pala. Pagtatama ni Shania habang humahakbang palapit sa lababo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig. Sabi ng mga investors, isinalba raw ng mga designs na ito ang kumpanya ni Silas. At dahil sa akin, hindi na kami maghihirap kailanman. Hindi tumingin si Tali sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paghagod ng espongha sa isang plato, kahit na ang kanyang mga daliri ay nanginginig na sa pagod at lagnat. Masaya ako para sa kumpanya, Shania. Sana lang ay ingatan niyo ang tiwala ng mga tao. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Shania. Lumapit siya sa tenga ni Tali at bumulong. Isang bulong na tila lason na pumasok sa pandinig ng asawa. Tiwala. Tali, ang mundo ay hindi tungkol sa tiwala. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At ngayon, hawak ko na si Silas. Hawak ko na ang kumpanya. At higit sa lahat, hawak ko ang tagapagmana na gustong-gusto ni Ba Imelda. Dahan-dahang hinaplos ni Shania ang kanyang tiyan, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng panlilinlang. Gusto mo bang malaman ang isang sikreto, Tali? Dahil mukhang hindi ka naman makakaalis sa bahay na ito, sasabihin ko na sa'yo. Napatigil ang mga kamay ni Tali sa loob ng tubig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang babala ng isang masakit na katotohanan. Walang baby, Tali. Nakangising pag-amin ni Shania. Ang tagapagmana na sinasabi ko ay isang maliit na bukol lang sa matris ko na kailangang operahan sa susunod na buwan. Isang benign cyst na ginamit ko para makuha ang lahat ng ito. Galing ko, di ba? Isang pekeng ultrasound lang, naniwala na silang lahat. At ikaw? Heto ka, nagpapakahirap maglaba at maghugas para sa isang batang hindi naman mag-e-exist. Ang bawat salita ni Shania ay tila isang malakas na dagok sa sikmura ni Tali. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa sobrang galit at pait. Ang lahat ng sipayo, ang pagpapaaliping ginawa niya dahil sa paggalang sa buntis, ay isa palang malaking panloloko. Ang kanyang pagtitiis ay pinagtawanan lamang ng babaeng ito. Paano mo nagawa yon, Shania? Paano mo na ituring na paglaruan ng buhay at ang pamilya ni Silas? Nanginginig na tanong ni Tali. Simple lang. Kinuha ko ang gusto ko. Sagot ni Shania bago tumalikod. Oh, dalian mo dyan sa paghuhugas. May dinner party kami ni na Silas at Tita Imelda mamaya para i-celebrate ang success ng May. Siguraduhin mong malinis ang mga wine glasses, ha? Nang makaalis si Shania, naiwan si Tali na nakatitig sa kanyang mga kamay na kulubot na dahil sa tubig. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling binitawan niya ang plato at hinayaan itong lumubog sa maduming tubig. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Pumasok siya sa loob ng bodega at kinuha ang isang lumang cellphone na itinago niya sa loob ng isang butas sa dingding. Isang cellphone na matagal na niyang hindi binubuksan, simula nang talikuran niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng 3 taon, nanahimik siya. Pero sa gabing ito,
Ang katahimikan ay tapos na. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Isang numero na walang pangalan, ngunit kabisadong-kabisado ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ang tawag. Hello? Talitha? Isang baritono at makapangyarihang tinig ang nagmula sa kabilang linya. Isang boses na nagpapaalala sa kanya ng mga mansyong may malalawak na hardin at mga lalaking nakasuot ng mamahaling barong. 3 taon, anak. 3 taon kaming naghintay. Ang balita namin, ang mga disenyo mo ay ipinapangalan na sa iba. Ang balita namin, ang isang Montenegro ay ginagawang katulong sa isang hamak na pamilyang Kinian. Napapikit si Tali. Ang mga luha ay dahan-dahang umagos sa kanyang pisngi. Dad, handa ka na bang bumalik, Talitha? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pagmamahal. Handa ka na bang bawiin ang koronang itinapon mo para sa maling tao? Isang tawag mo lang, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Ang mga Kinian ay luluhod sa harap mo. Tumingin si Tali sa labas ng maliit na bintana ng bodega, kung saan tanaw niya ang malaking billboard ng Mi na may mukha ni Shania. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang panunubok ay tapos na. Ang paghihiganti ay nagsisimula na sa isang malalim na paghinga. Hindi pa ngayon, Dad, sagot ni Tali. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Gusto ko silang makitang umakyat sa pinakamataas na rurok ng kanilang tagumpay. Dahil doon, mas masarap silang panoorin habang bumabagsak. Sino ang mahiwagang tumatawag kay Tali? At anong kapangyarihan ang taglay ng pamilyang Montenegro? Hanggang kailan kayang panindigan ni Shania ang kanyang kasinungalingan bago ito maging mitya ng kanyang sariling pagkawasak? Ano ang ginagawa mo sa loob ng opisina ni Silas, Talitha? Wala ka bang sapat na trabaho sa kusina, kaya pati ang mga gamit dito ay pinakikialaman mo na? Ang boses ni Ba Imelda ay tila isang malamig na hangin na biglang umihip sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan si Tali na may hawak na basahan at tila nagpupunas ng lamesa. Ngunit sa ilalim ng basahang iyon, mabilis na itinago ni Tali ang isang maliit na notebook, ang kanyang huling alas. Napatigil si Tali. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa lamig ng aircon, isang karangyaan na hindi na niya nararanasan sa loob ng kanyang bodega. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapag-uran. Pinupunasan ko lang po ang mga alikabok, nanay. Ayaw po ni Silas na madumi ang kanyang lamesa bago siya dumating. Mahinang sagot ni Tali. Ang bawat salita ay tila isang dagan sa kanyang dibdib. Dahil sa loob ng notebook na yon ay nakasulat ang lahat ng mga transaksyong pinansyal ni Silas na hindi tumutugma sa records ng kumpanya, mga ghost projects, mga overpricing. Ang lahat ng dumi ng pamilya Kinian ay unti-unti na niyang natitipon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Lumapit siya kay Tali at marahas na hinila ang apron nito, dahilan upang muntik nang mahulog ang itinatagong notebook. Huwag mo akong lokohin, Talitha. Alam kong naghahanap ka ng paraan para makakuha ng pera sa amin bago ka namin tuluyang palayasin. Nakakahiya na ang itsura mo. Ang bawat paglabas mo sa gate ng bahay na ito ay isang insulto sa pangalan namin. Kaya hanggang sa katapusan na lang ng linggong ito, ang pananatili mo rito. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga security guards para kaladkarin ka palabas. Hindi sumagot si Tali. Ang katahimikan niya ay tila isang malalim na balon na puno ng mga lihim. Pinanood niya si Imelda habang lumalabas ng silid. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Nang muling mapag-isa, dahan-dahang inilabas ni Tali ang notebook at tinitigan ang mga numerong nakasulat doon. Ang bawat numero ay tila isang pako
na unti-unting isinasaksak sa kabaong ng kumpanya ni Silas. Bumalik siya sa kusina kung saan naroon si Nanay Rosa, abala sa paghahanda ng hapunan. Ang matanda ay tila kanina pa naghihintay sa kanya. Nang mapansin ni Nanay Rosa na malungkot si Tali, kinuha niya ang isang pirasong mainit na pandesal at hinati ito sa gitna. Pagkatapos ay iniabot ang kalahati kay Tali. Kumain ka muna, Ija. Kahit isang pirasong tinapay, basta may kasamang dangal, ay sapat na para mabuhay ang kaluluwa. Bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Naupo silang dalawa sa isang maliit na bangko sa sulok ng kusina, malayo sa karangyaan ng dining room. Ang bawat kagat ni Tali sa tinapay ay tila isang pagyakap mula sa isang ina. Salamat po, Nanay Rosa. Kayo lang po ang nakakaintindi sa akin sa bahay na ito. Alam ko ang ginagawa mo, Talitha. Muling bulong ng matanda, habang pilit na pinabababa ang boses upang hindi marinig ng mga CCTV. Ang katotohanan ay tila isang agos ng tubig. Kahit anong harang mo, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Huwag kang susuko, anak. Ang mga Montenegro ay hindi kailanman nagpapatalo sa mga ganitong uri ng tao. Napatigil si Tali sa pagkain. Ang pagbanggit ni Nanay Rosa sa kanyang tunay na apelyido ay tila isang kislap ng kuryente sa kanyang buong pagkatao. Paano nalaman ng matanda? Ngunit bago pa siya makapagtanong, narinig nila ang matitigas na tunog ng mga takong na nagmumula sa hagdan. Si Shania. Mabilis na itinago ni Tali ang folder na kinuha niya mula sa opisina ni Silas sa ilalim ng kanyang upuan. Pumasok si Shania sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis habang may hawak na isang basong tubig. Ang init-init naman dito. Tali, ayusin mo nga ang ventilation sa area na ito. Nakakasira ng balatang pawis. Reklamo ni Shania habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto sa ilalim ng upuan ni Tali, kung saan bahagyang nakalawit ang dulo ng asul na folder. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Shania. Wait, ano yan? Bakit may folder ng kumpanya rito sa kusina? Napatayo si Tali. Pilit na hinaharangan ang paningin ni Shania. Wala ito, Shania. Mga lumang resibo lang ito na itatapon ko na. Talaga? O baka naman sinusubukan mong magnakaw ng mga impormasyon para ibenta sa mga kalaban ni Silas? Lumapit si Shania at marahas na itinulak si Tali upang makuha ang folder. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, bumukas ang pinto at pumasok si Silas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at galit mula sa trabaho. Ang kanyang paningin ay agad na natuon sa dalawang babaeng nag-aagawan sa gitna ng kusina. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Silas. Ang kanyang boses ay tila isang pagputok ng baril sa loob ng maliit na silid. Mabilis na lumapit si Shania kay Silas at ipinakita ang folder. Silas, look! Nahuli ko si Tali na tinatago ang folder na ito. Sinusubukan niyang pakialaman ang mga records ng kumpanya mo. Tumingin si Silas kay Tali. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit at pagkadismaya. Lumapit siya kay Tali at marahas na hinawakan ang kanyang balikat. Talitha, anong balak mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, ito pa ba ang igaganti mo? Magnanakaw ka na rin ba ngayon? Hindi sumagot si Tali. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silas. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang hamon. Isang hamon na tila nagsasabing, buksan mo ang folder na yan at makikita mo kung sino sa atin ang tunay na magnanakaw. Dahan-dahang binuksan ni Silas ang folder habang si Shania ay nakangiti sa likuran niya. Inaasahang ito na ang huling pako sa kabaong ni Tali. Ngunit sa bawat paglipat ni Silas ng pahina, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. Ang mga dokumentong nakuha ni Tali ay hindi lamang basta records. Ito ay ang mga lihim na pirma ni Silas sa mga pekeng kontrata na siya mismo ang gumawa.
Ano ang gagawin ni Silas ngayong hawak na ni Tali ang kanyang leeg? Handa na ba si Tali na ilabas ang lahat ng baho ng pamilya Kinian? O may mas matindi pa siyang plano na hindi inaasahan ng lahat? Nasaan ang brilyante ko, Talitha? Huwag mong sabihing pati ang mga huling alaala ng aking pamilya ay ninakaw mo na rin dahil sa labis mong inggit. Ang matinis na tinig ni Ba Imelda ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Padaskol niyang itinulak ang pinto ng bodega, dahilan upang ang lumang kahoy ay humampas sa semento at lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong silid. Kasunod niya si Silas na ang mukha ay balot ng puot at si Shania na nakangisi habang nakasandal sa hamba ng pinto. Si Talitha ay kararating lang mula sa kusina. May hawak na isang basong mainit na tubig para sa kanyang lagnat na tila ayaw pa ring bumaba. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang baso ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay hanggang sa tumulo ang mainit na tubig sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya ito naramdaman dahil sa mas matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Nanay, anong brilyante? Wala po akong kinukuha sa inyo. Nanginginig na sagot ni Tali. Ang bawat salita niya ay tila isang mahinang depensa laban sa isang malaking tsunami ng galit. Huwag mo akong mananay-nanay. Nakita ka ni Shania na lumabas sa kwarto ko kanina habang wala ako. Bulyaw ni Imelda habang marahas na nilalapitan ng maleta ni Tali. Halughugin ang lahat. Huwag kayong magtitira ng kahit anong sulok. Siguradong itinago ng babaeng ito ang kuwintas ko. Walang nagawa si Tali kundi panoorin ang marahas na paglapastangan sa kanyang mga gamit. Ang kanyang mga damit na maayos niyang itinupi ay isa-isang itinapon sa sahig, tinapakan ng mga mamahaling sapatos ni Silas at Shania. Ang kanyang mga sketch, ang mga guhit na tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ay pinunit-punit ni Silas sa harap ng kanyang mga mata. Silas, huwag. Ang mga drawings ko. Pagsamo ni Tali, ang kanyang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang maputlang pisngi. Sinubukan niyang abutin ang mga papel, ngunit marahas siyang itinulak ni Silas pabalik sa sulok. Wala akong pakialam sa mga basura mo, Tali. Kung totoo ang sinasabi ni Mama, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa iyo. Masyado na kaming naging mabait. Pero mukhang hayop ka na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Asik ni Silas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Tali ang takot. Takot na baka ilabas ni Tali ang folder ng mga ebidensya na nakita niya kagabi. Alam ni Tali na ang pagkawalang ito ng brilyante ay isang paraan lamang upang patahimikin siya ng tuluyan. Biglang tumili si Shania habang itinuturo ang ilalim ng sapin na karton sa higaan ni Tali. Oh my God! Silas, look! Ano yon? Yumuko si Silas at kinuha ang isang kumikinang na bagay mula sa ilalim ng karton. Isang marangyang kuwintas na gawa sa purong ginto at napapalibutan ng malalaking brilyante. Ang kinang niyon ay tila isang sampal sa madilim at maalikabok na silid ni Tali. Magnanakaw! Muling sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Anong masasabi mo ngayon, Talitha? Itinanim mo ito sa ilalim ng tulugan mo. Akala mo ba ay makakatakas ka? Hindi sa akin iyan. Hindi ko alam kung paano napunta iyan dyan. Sigaw ni Tali. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Silas, naghahanap ng kahit maliit na bahid ng pagtitiwala. Silas, maniwala ka sa akin. Alam mong hindi ko kayang gawin ito. Alam mong hinding-hindi ako magnanakaw. Ngunit ang mukha ni Silas ay tila naging bato. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Hello, Chief. Gusto ko pong mag-report ng pagnanakaw dito sa bahay ko. Opo, huling-huli sa akto ang suspect. Pakidala na ang mga tauhan niyo ngayon din. Naramdaman ni Tali ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin. Ang mga Kinian, ang pamilyang pinagsilbihan niya ng may katapatan,
Ang pamilyang inalayan niya ng kanyang sining at buhay ay sila ring gagawa ng paraan upang sirain ang kanyang dangal sa harap ng batas. Dumating ang mga pulis sa loob lamang ng ilang minuto. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Dalawang opisyal ang lumapit kay Tali at marahas na hinawakan ang kanyang mga braso. Ang lamig ng mga posas na pumulupot sa kanyang mga kamay ay tila isang sumpa na kailanman ay hindi na mabubura. Sumama ka sa amin ng maayos, Mrs. Kinyan. Sa presinto ka na magpaliwanag, madiing sabi ng pulis. Habang kinakaladkad si Tali palabas ng bodega, nakita niya ang matatagumpay na ngiti ni na Imelda at Shania. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Walang magawa, kundi panoorin ang kawalang katarungang nangyayari. Bago siya isakay sa loob ng mobile ng pulis, lumingon si Tali kay Silas na nakatayo sa may gate. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang hinuhugasan ng dumi sa kanyang mukha, ngunit hindi ang pait sa kanyang puso. Silas! Bulong ni Tali. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging umiihip. Salamat. Salamat dahil sa gabing ito. Tuluyan mo nang pinatay ang huling bahagi ng puso ko na nagmamahal sa'yo. Pero tandaan mo, ang brilyanteng itinanim nyo, iyan din ang magiging mitsa ng inyong pagkasunog. Habang umaalis ang sasakyan ng pulis, iniwan ni Tali ang isang buhay na puno ng pagtitiis. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling hindi na siya lumaban sa mga posas dahil alam niya, sa likod ng mga rehas ng kulungan, doon niya masusumpungan ang tunay na kalayaan at ang pagsilang ng isang bagong Talitha Montenegro. Kaya mo bang harapin ang kahihiyan ng mga rehas para lamang sa iyong muling pagkabuhay? Ano ang naghihintay kay Tali sa loob ng madilim na presinto at kailan darating ang lalaking magsasabing ang lahat ng ito ay tapos na? Huwag kang umasta na parang biktima, Tali. Isang pirma lang at magiging malaya ka na mula sa kahihiyang ito. Isipin mo na lang na ito ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo bago ka tuluyang mabulok sa loob ng rehas na ito. Ang tinig ni Silas ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at madilim na interrogation room ng presinto. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng kalawanging metal na lamesa. Kasunod ang isang ballpen na tila ba isang sandata na handang pumatay sa huling hibla ng dignidad ni Talitha. Nakatitig lamang si Tali sa mga papel, ang annulment papers na matagal nang inihanda ni Silas. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa ginaw dahil sa basang damit na suot niya mula sa ulan kanina. Ang kanyang mga labi ay maputla at ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog dahil sa puyat at lagnat. Sa kabila ng lahat, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng lamesa. Pinipilipit ang isang piraso ng sinulid mula sa kanyang punit na damit. Pilit itong binubuo bilang isang maliit na buhol ng bulaklak, isang nakasanayang gawi ng isang disenyong kahit sa gitna ng dusa ay naghahanap pa rin ng kagandahan. Naramdaman ni Tali ang hapdi ng malamig na semento sa kanyang mga talampakan. Isang paalala na sa loob ng 3 taon, wala siyang naging pundasyon, kundi ang pag-ibig na ngayon ay naging abo. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may mga tinik na nakabara rito sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang bawat salita ni Silas ay tila mga huling patak ng asido na tumutunaw sa kanyang natitirang pasensya. Ito na ba ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo? Ang ipagpalit ang aking kalayaan para sa isang pirasong papel na magbubura sa aking pangalan sa buhay ng lalaking ito. Ano, Tali? Pirmahan mo na. Huwag mo nang hintayin na mabulok ka rito. Sabi ni Mama, kung pipirma ka, babawiin namin ang demanda. Ituturing naming regalo ito para sa bagong simula namin ni Shania. Patuloy ni Silas, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahang iniangat ni Tali ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ni Silas. Ngunit sa halip na luha,
Isang malamig at matalim na tawa ang pinakawalan ni Tali. Isang tawang nagmumula sa kailaliman ng kanyang durog na puso. Isang tawang tila ba nakakita ng isang malaking biro sa gitna ng trahedya. Bakit ka tumatawa? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Silas. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkalito at bahagyang takot. Tumatawa ako dahil sa wakas, nakita ko na kung gaano kakaliit, Silas. Mahinang sagot ni Tali. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tatag ng bakal. Akala mo ba ay natatakot ako sa rehas na ito? Ang tunay na kulungan ko ay ang bahay niyo. At ang mga posas na suot ko ngayon, mas magaan ang mga ito kaysa sa singsing na ibinigay mo sa akin. Dahan-dahang hinubad ni Tali ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na tila ba isang tanikalang matagal nang sumasakal sa kanyang daliri. Itinaas niya ito at pinanood ang bahagyang kislap niyon sa ilalim ng pundidong ilaw. Pagkatapos, sa isang mabilis na pagkilos, binitawan niya ito at hinayaang mahulog sa isang maduming kanal sa sulok ng silid. Ang tunog ng pagbagsak niyon ay tila isang huling hudyat ng kanilang paghihiwalay. Hindi ko pipirmahan ang mga papel na yan, Silas. Hindi dahil gusto pa kitang makasama, kundi dahil hindi mo deserve ang madaling paraan. Wika ni Tali. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa determinasyon. Gusto kong makita mo kung paano gumuho ang lahat ng kinuha mo sa akin. Gusto kong maramdaman mo ang pait ng bawat luhang pumatak sa mga mata ko. You're out of your mind. Wala kang kakampi, Tali. Isang mahirap na babae ka lang na walang pamilya. Bulyaw ni Silas habang hinahampas ang lamesa. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Silas, ang pinto ng interrogation room ay biglang bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang banal na sinag na pumasok sa madilim na silid. Pumasok ang hepe ng pulisya. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kaba at pagpapakumbaba. Kasunod niya ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng isang napakamahal na itim na suit. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng presinto. Lumingon si Silas, handa na sanang magreklamo, ngunit napatigil siya nang makita ang lalaking pumasok. Don Montenegro, nauutal na sambit ni Silas. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi siya pinansin ng matanda. Diretso itong lumakad patungo kay Talitha. Ang kanyang mga mata na puno ng sakit at pagsisisi ay tinitigan ng kanyang anak na babae. Ang prinsesang itinaboy niya, ngunit ngayon ay natagpuan sa isang kalagayang hindi niya matanggap. Chief, pakawalan niyo ang anak ko. Ngayon din, madiing utos ni Don Montenegro. Ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa langit na walang sino mang makakatanggi. Napatulala si Silas. Ang mga papel na dala niya ay nahulog sa sahig, tila mga dahong nalanta sa gitna ng bagyo. Tumingin si Tali sa kanyang ama. Ang unang patak ng luha ay muling umagos sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang tunay na tahanan. Dad, bulong ni Tali. Lumingon si Don Montenegro kay Silas. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga balisong. At ikaw, Mr. Kinyan, humanda ka dahil sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita natin, ikaw naman ang magmamakaawang makapasok sa loob ng rehas na ito. Ano ang gagawin ni Silas ngayong nalaman na niya ang tunay na pagkatao ni Tali? Hanggang saan aabot ang galit ng isang amang nakitang inabuso ang kanyang kaisa-isang anak? Ang malamig na ulan ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang bawat patak na tumatama sa bintana ng itim na sedan ay tila mga paalala ng bawat luhang pumatak sa mga mata ni Talitha sa loob ng 3 taon. Nakaupo siya sa likuran ng sasakyan. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang makapal at malambot na kumot na gawa sa purong lana.
Isang karangyaan na tila isang panaginip matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis sa malamig na semento ng bodega. Sa labas ng presinto, naiwang nakatayo si Silas, basang-basa at tila isang rebulto ng pagkalito at takot. Pinanood ni Tali ang unti-unting pagliit ng anino ng lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim ng gabi. Walang lumingon, walang nagpaalam. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng kanyang buhay bilang isang kinian. Anak, patawarin mo ako. Ang tinig ni Don Montenegro ay basag, puno ng pagsisisi habang nakatitig sa mga kamay ng kanyang anak. Ang mga daliri ni Tali na dati ay mahahaba at makinis, ngayon ay puno ng mga kalyo at peklat mula sa walang tigil na pagtatrabaho sa kusina at paglalaba. Hinayaan kong mabulag ako ng galit noong umalis ka. Hindi ko akalain na sa ganitong impyerno kahahantong. Dahan-dahang itinuon ni Tali ang kanyang paningin sa kanyang ama. Ang kanyang mukha, bagamat maputla, ay nagpapakita ng isang uri ng katatagan na hindi kayang tulasin ng kahit anong bagyo. Huwag po kayong humingi ng tawad, Dad. Ang lahat ng ito ay naging aral para sa akin. Natutunan kong ang pag-ibig na walang dangal ay isa lamang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Pagdating sa mansyon ng mga Montenegro, ang malalaking pintuang ginto ay dahan-dahang bumukas, tila isang higanteng tumatanggap sa kanyang nawawalang reyna. Ang bawat katulong na nakahanay sa labas ay yumuko ng may matinding paggalang. Isang matinding kabaligtaran sa mga oras na siya ang yumuyuko upang hugasan ang mga paa ni Shania. Pumasok si Tali sa kanyang lumang silid. Ang lahat ay nanatiling gaya ng dati. Ang malambot na kama, ang amoy ng mga sariwang rosas, at ang malaking salamin na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang refleksyon, hindi na ang mahinang si Tali ang nakita niya. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang nagniningning sa apoy ng determinasyon. Dahan-dahang hinubad ni Tali ang kanyang punit at maduming apron, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin. Hinayaan niya itong mahulog sa sahig, isang tumpok ng basahan na wala ng halaga. Pumasok siya sa loob ng banyo at hinayaang bumuhos ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Ang bawat patak ay tila humuhugas sa bawat hapdi, bawat siphayo at bawat amoy ng pamilya Kinian na kumapit sa kanyang balat. Ang bango ng mga mamahaling langis ay muling bumalot sa kanya, tila isang baluti na naghahanda sa kanya para sa darating na digmaan. Matapos ang kanyang paliligo, lumabas siya na nakasuot ng isang mahabang nightgown na gawa sa purong sutla. Lumapit siya sa kanyang amang naghihintay sa balcony. Si Don Montenegro ay may hawak na isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng bagsik habang nakatingin sa malayo. "Anong gusto mong gawin ko, Talitha?" Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. "Isang tawag ko lang sa mga bangko, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala nang natitira sa pamilyang Kinian. Ipapakansela ko ang lahat ng kanilang kontrata. Dudurugin ko sila hanggang sa magmakaawa silang mamatay." Lumapit si Tali sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ilaw ng lungsod. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling naramdaman niya ang kapangyarihang muling dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kapangyarihang hindi galing sa pera, kundi sa kanyang sariling pagkatao. "Huwag, Dad. Masyadong madali iyon para sa kanila." Mahinang sagot ni Tali. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. "Gusto ko silang makitang umakyat pa sa pinakamataas na rurok. Gusto kong isipin nilang nanalo na sila. Hahayaan ko silang gamitin ang mga disenyo ko para sa grand gala sa susunod na buwan." Napatigil si Don Montenegro at tumingin sa kanyang anak nang may pagtataka. "Bakit, anak?
pagkatapos ng ginawa nila sa'yo. Dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa itaas, Dad. Paliwanag ni Tali. Gusto ko silang panoorin habang ipinapakita nila sa buong mundo ang mga disenyong ninakaw nila sa akin. Gusto ko silang makitang nagdiriwang sa gitna ng entablado dahil doon ko mismo huhubarin ang kanilang mga maskara sa harap ng lahat ng taong hinahangaan nila. Tumingin si Tali sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga posas, ngunit ang bawat peklat doon ay magsisilbing paalala ng kanyang misyon. Ang Fyonghuang ay hindi lamang muling nabuhay mula sa abo. Ito ay handa ng sunugin ng lahat ng nagtangkang pumutol sa kanyang mga pakpak. Dad, kailangan ko ng lahat ng records ng kumpanya ni Silas. At kailangan ko ring malaman ang tunay na kondisyon ni Shania. Dagdag ni Tali. Sisiguraduhin nating ang bawat kasinungalingan nila ay magiging pako sa kanilang sariling kabaong. Habang ang gabi ay lumalalim, isang panibagong plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Tali. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang misteryosong dokumento ang nakita ni Don Montenegro sa mesa. Isang dokumentong nagsasabing, ang pamilya Kinian ay may malaking utang sa isang lihim na korporasyon na hindi kilala ng sinuman. Sino ang nasa likod ng korporasyong ito at bakit tila matagal na silang nagmamasid sa pamilya Kinian? Handa na ba si Tali na harapin ang katotohanan na hindi lang siya ang tanging nagnanais na bumagsak si Silas? Nasaan ang pera, Silas? Bakit biglang nag-alisan ang lahat ng mga investors natin sa loob lang ng isang linggo? Ang sigaw ni Ba Imelda ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa loob ng opisina ni Silas. Ang matanda ay bakas ang matinding hilahil. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay nanginginig habang nakaturo sa mga papeles na nakakalat sa lamesa. Sa tabi niya, si Shania ay pilit na nagpapakatatag, bagamat ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pinto. Tila ba may kinatatakutang paparating. Si Silas ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay may mantsa ng kape. Isang malaking kaibahan sa imahe ng isang matagumpay na negosyante na ipinaparating niya sa publiko. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng takot na hindi niya maamin sa kanyang sarili. Simula ng gabing yon sa presinto, ang bawat hakbang niya sa negosyo ay tila hinaharangan ng isang hindi nakikitang higante. Hindi ko alam, Ma. Isang gabi lang, lahat ng bank accounts ng kumpanya ay na-freeze dahil sa sinasabing suspicious activities. At yung mga kliyente natin, lahat sila ay lumipat sa Montenegro Group. Asik ni Silas, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Montenegro. Bulong ni Shania, ang kanyang boses ay nanginginig. Silas, sigurado ka bang ang Tali na nakilala natin ay ang Talitha Montenegro na anak ng bilyonaryong iyon? Baka naman nagkakamali lang tayo. Nagkakamali? Lumingon si Silas kay Shania nang may bagsik. Nakita mo naman kung paano siya sinundo ng helicopter at kung paano yumuko ang hepe ng pulisya sa harap ng tatay niya. Shania, niloko tayo ni Tali. Nagkunwari siyang mahirap para lang paglaruan tayo. Hindi tayo niloko ni Tali, Silas. Mahinang wika ni Ba Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na pagsisisi. Tayo ang nabulag. Hinayaan nating malunod tayo sa sarili nating kayabangan, kaya hindi natin nakita ang gintong nasa harap na natin. Pero kailangan nating lumaban. Ang Grand Gala sa susunod na buwan. Iyon na lang ang huling alas natin. Kapag nakuha natin ang contract sa MY, mababayaran natin ang lahat ng utang natin. Habang ang pamilya Kinian ay unti-unting nilalamon ng takot. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal, nakatayo si Talitha Montenegro sa tapat ng malawak na bintana. Nakasuot siya ng isang napakamahal na puting power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat gusali sa ibaba na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Ang kanyang golden moment
ay ang sandaling kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang kasal mula sa loob ng isang drawer. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa larawan. Ang batang tali na puno ng pag-asa at pag-ibig. Kinuha niya ang isang lighter at dahan-dahang sinilaban ang dulo ng litrato. Pinanood niya ang apoy habang unti-unti nitong kinakain ang mukha ni Silas hanggang sa maging abo ang lahat ng alaala ng kanyang pagtitiis. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging ang kapayapaan ng isang taong nakawala na sa tanikala. Ma'am, handa na po ang lahat para sa gala. Ulat ng kanyang sekretarya na pumasok ng tahimik. Ang mga imbitasyon ay naipadala na. Ang pamilya Kinian ay nakatanggap na ng sa kanila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tali. Mabuti. Siguraduhin mong ang upuan nila ay nasa pinakaharap. Gusto kong makita nila nang malapitan ang bawat detalye ng kanilang pagbagsak. At ma'am, tungkol po kay Shania, dagdag ng sekretarya. Nakuha na po namin ang medical record mula sa ospital kung saan siya nagpa-check up. Gaya ng hinala nyo, wala pong fetus sa sinapupunan niya. Ito ay isang benign cyst lamang na kailangan ng matanggal sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Tali. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tinatapik ang lamesang gawa sa mahogany. Ipadala ang report na yan sa bahay ng mga Kinian. Pero huwag ibigay kay Silas. Iwanan yan sa lamesa ni Ba Imelda kung saan siguradong mababasa niya ito nang hindi alam ni Shania. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tensyon sa pagitan ng mga Montenegro at Kinian ay tila isang tali na unti-unti nang napapatid. Sa bahay ng mga Kinian, isang misteryosong brown envelope ang iniwan sa tapat ng pinto. Kinuha ito ni Silas. Inaakalang ito ay isa na namang supwena o banta mula sa bangko. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope sa loob ng kanilang madilim na sala. Habang binabasa ang bawat salita sa loob ng medical report, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. Shania, bulong ni Silas, ang kanyang boses ay tila isang mitsa na handa ng sumabog. Sa kabilang dulo ng hagdan, nakatayo si Shania, hawak ang kanyang tiyan, habang nakangiti, hindi alam na ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan ay hawak na ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kinabukasan. Ano ang gagawin ni Silas ngayong alam na niyang walang batang magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan? Handa na ba ang pamilya Kinian sa Grand Gala na magiging entablado ng kanilang huling hininga? Ang ganda mo sa suot mo, Shania. Sayang lang dahil hiram ang ningning na iyan at ang bawat tahi niyan ay magiging mitsa ng inyong huling hininga. Ang bulong na yon ng hangin ay tila narinig ni Talitha habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang suite sa Manila Hotel. Nakasuot siya ng isang napakarangyang gown na kulay itim na tila ba hinaluan ng mga bituin sa langit. Isang disenyong itinago niya para sa pinaka-espesyal na gabi ng kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang masesilang maskara na gawa sa purong pilak, sapat na upang hindi siya agad makilala ng mga taong dati ay tumitingin sa kanya ng may pangungutya. Sa kabilang dulo ng Grand Ballroom, ang pamilya Kinian ay dumating ng may halong kaba at pag-asa. Si Shania ay halos hindi makalakad ng maayos dahil sa bigat ng gintong gown na ninakaw nila kay Tali. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagpapakita ng kayabangan. Ang kanyang leeg ay puno ng mga alahas na hindi pa nila nababayaran sa bangko. Si Silas ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang tux, ngunit ang kanyang mga mata ay panayang ikot sa paligid. Hinahanap ang may-ari ng MY na siyang magliligtas sa kanyang kumpanya mula sa bangkarota. Silas, ayusin mo ang mukha mo. Maraming press ang nakatingin. Mahinang asik ni Ba Imelda habang pilit nang umingiti sa mga dumadaang negosyante. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang araw. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay hindi na maitago ng makapal na makeup.
Kailangan nating makuha ang kontrata ngayong gabi. Kapag nalaman nilang wala na tayong pera, tapos na tayo. Don't worry ma, Shania is our muse. Ang lahat ay bilib sa kanya bilang ang genius sa likod ng Moy. Sagot ni Silas, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang medical report ni Shania na nakuha niya kanina. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang handa ng sumabog. Ngunit pinili niyang manahimik para sa kapakanan ng negosyo. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at ang lahat ng ilaw ay natuon sa isang direksyon. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid nang pumasok ang mga Montenegro sa pangunguna ni Don Montenegro. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang babaeng nasa tabi niya. Isang babaeng may tindig ng isang reyna. Ang bawat galaw ay puno ng misteryo at kapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Tali sa pulang alpombra ay tila isang pagpadyak sa mga puso ng pamilya Kinian. Ang bango ng kanyang presensya ay agad na pumatay sa lahat ng iba pang amoy sa silid. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling huminto siya sa tapat ni Shania. Tinitigan niya ang gintong gown na suot nito. Ang sarili niyang obra na ngayoy tila nawalan ng kinang sa harap ng kanyang suot na itim na gown. Isang dahan-dahang paghaplos ang ginawa ni Tali sa tela ng gown ni Shania. Sapat na upang maramdaman ng babae ang lamig ng kanyang mga daliri. Beautiful dress! Mahinang wika ni Tali. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na himig na nagpataas ng balahibo ni Silas. But pity, the soul is missing because the soul of this dress belongs to someone else. Napatulala si Silas. Ang boses na yon, ang amoy na yon. Tila ba bumalik ang alaala niya sa mga gabing nagluluto si Tali sa kanilang kusina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang lumakad palayo si Tali patungo sa entablado, kasunod ang kanyang ama. Ladies and gentlemen, ang host ng gala ay nagsimulang magsalita sa gitna ng entablado. Ang bawat salita niya ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Tonight is a night of revelations. For years, we have been captivated by the mysterious and soulful designs of the brand Moy. We have seen them on world-class models, but we never knew the hand that drew them, the heart that felt them, and the soul that breathed life into them. Lumingon ang host kay Silas at Shania, dahilan upang lalong lumaki ang mga nangiti sa labi ng dalawa. Inakala nila na ito na ang sandali ng kanilang pag-akyat sa rurok at dahil naririto ang kinatawan ng Kinian Group na nagsasabing sila ang tahanan ng Ngayong gabi, tatapusin na natin ang misteryo. Patuloy ng host. Hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang tunay na kaluluwa, ang tunay na may-ari, at ang tunay na reyna sa likod ng bawat disenyong hinangaan niyo. Let us all welcome Miss Talitha Montenegro. Dahan-dahang tinanggal ni Tali ang kanyang maskara. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa kanyang mukha na nagpatingkad sa bawat linya ng kanyang kagandahan na dati ay itinago niya sa ilalim ng uling at dumi ng kusina. Ang bawat tao sa ballroom ay napasinghap. Ang mga baso ng champagne ni Silas at Ba Imelda ay sabay na nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag niyon ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagkawasak. Si Shania ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot. Tumingin si Tali ng diretso sa mga mata ni Silas mula sa entablado. Isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting tila nagsasabing, tapos na ang laro. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gilid ng ballroom. Isang sigaw na maglalabas ng huling sikretong hindi inaasahan kahit ni Talitha. Sino ang sumigaw at anong katotohanan ng muling yayanig sa gabing dapat ay para sa paghihiganti? Handa na ba si Tali sa huling hagupit ng tadhana? Isang katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang pagsabog ang biglang bumalot
sa buong grand ballroom. Ang bawat mata, ang bawat lente ng kamera, at ang bawat bulong ay tila napako sa iisang direksyon, kay Talitha Montenegro. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal na kailanman ay hindi nagapi ng 3 taong pagtitiis sa madilim na bodega. Tetali, ikaw. Ang tinig ni Silas ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Napabitaw siya sa braso ni Shania. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa babaeng dati ay itinuturing niyang hamak na probinsya na. Sa isang saglit, nagbalik sa kanyang isipan ang bawat sampal, bawat mura, at bawat utos na ibinigay niya kay Tali habang ito ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang gintong barya na akala niya ay basura, ngayon ay kumikinang na bilang isang brilyante na hindi niya kayang abutin. Dahan-dahang lumapit si Tali sa mikropono. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad, na tila ba ang sahig ng ballroom ay yumuyukod sa kanyang pagdaan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silas. Pagkatapos ay kay Ba Imelda na ngayoy tila isang rebulto ng takot sa gilid ng entablado. Ang sining ay hindi ninanakaw, Silas. Ang talento ay hindi na ililipat sa pamamagitan ng pananakit at pananakot. Ang boses ni Tali ay matatag, puno ng emosyon na tila isang malalim na dagat. Ang bawat disenyong ipinagmamalaki niyo ngayong gabi, ang bawat tahi ng gown na suot ni Shania ay may lihim na lagda. Isang selyo na tanging ang tunay na lumikha lamang ang nakakaalam. Sa isang mabilis na pagkilos, itinaas ni Tali ang isang remote control at bumukas ang malaking screen sa likuran niya. Lumitaw doon ang mga orihinal na sketch ng May, mga guhit na may petsa, bago pa man makilala ni Silas si Shania. At ang mas nakakagulantang, ipinakita sa screen ang bawat disenyo na may nakatagong burda ng mga titik na MM sa pinakalihim na bahagi ng tela, ang inisyal ni Talitha Montenegro. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato. Ang bawat kislap ng flash ay tila isang pako na isinasaksak sa kabaong ng kumpanya ni Silas. Si Shania ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. "You thief!" Isang sigaw ang narinig mula sa madla at sinundan pa ito ng marami. Ang pamilya Kinian, na kanina lang ay tinitingala bilang mga bagong bayani ng moda, ngayon ay naging tampulan ng matinding puot at pangungutya. Ngunit ang huling dagok ay hindi nanggaling kay Tali. Nanggaling ito kay Silas. Ang lalaking lunod sa kahihiyan ay tila nawala sa sariling kaisipan. Kinuha niya ang lukot na medical report mula sa kanyang bulsa at marahas na lumapit kay Shania sa gitna ng ballroom, sa harap ng lahat ng tao at kamera. "Niloko mo ako!" bulyaw ni Silas. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. "Wala kang anak. Ang lahat ng ito, ang lahat ng pagpapahirap ko kay Tali, ang lahat ng pagsasakripisyo ko sa pamilya ko para sa iyo, dahil lang sa isang bukol sa matris mo? Isang kasinungalingan." Marahas na itinulak ni Silas si Shania, dahilan upang matumba ang babae sa sahig. Ang gintong gown na ninakaw nila ay nasabit sa isang upuan at napunit. Inilalabas ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Isang babaeng nagpanggap na reyna, ngunit nagtapos bilang isang basahan sa gitna ng entablado. Pinanood ni Tali ang eksenang yon mula sa itaas ng entablado. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling naramdaman niya ang huling hibla ng sakit na kumakawala sa kanyang dibdib. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ni na Silas, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Kung minsan, ito ay malamig at malungkot, gaya ng ulan sa labas ng gusali. Tapos na ang pagtatanghal, Silas. Mahinang wika ni Tali, bagamat ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid.
Ang imperyong itinayo nyo sa kasinungalingan ay gumuho na sa harap ng katotohanan. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom sa huling pagkakataon. Dalawang grupo ng mga opisyal na nakauniporme ang pumasok. Ang kanilang bawat hakbang ay tila isang huling tugtog ng kamatayan para sa pamilya Kinian. Ang isa ay patungo kay Silas para sa salang embezzlement at ang isa naman ay patungo kay Shania para sa intellectual property theft at fraud. Habang kinakaladkad si Silas palabas, lumingon siya kay Tali nang may mga matang puno ng pagsisisi. Tali, patawarin mo ako. Magmula tayo ulit. Mahal kita, Tali. Ngunit si Tali ay dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa hangin ng kanyang paggalaw. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nakinig. Sa kabilang dulo ng entablado, naroon ang kanyang ama. Nakabukas ang mga kamay. Naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Anong mangyayari sa pamilya Kinian ngayong wala na silang matatakbuhan? At sa gitna ng tagumpay na ito, sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat ni Talitha? O may isa pang lihim na kailangang buksan bago ang huling pamamaalam? Ang bawat rehas na nakapalibot sa iyo ngayon, Silas, ay hindi lamang gawa sa bakal. Ito ay binuo ng bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil, at bawat luhang pinaluha mo sa akin sa loob ng 3 taon. Ang bigat ng iyong kasalanan, ang tunay na nagpapakulong sa iyo, hindi ang batas. Ang boses ni Talitha ay tila isang malamig na bulong na dumaan sa pagitan ng makapal na salamin ng detention cell. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi nakuba sa bigat ng trabaho, kundi tuwid na tila ba isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, ngunit ang ningning ng kanyang mga mata ay sapat na upang malunod ang sinumang tumingin dito. Sa kabilang panig ng salamin, si Silas ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang orange na jumper ay may mga mantsa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at walang tigil na pag-iyak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na idinidikit ang palad sa salamin. Nagmamakaawang maabot ang babaeng dati ay itinuturing niyang basura. Tali, please, patawarin mo ako. Nabulag ako, Tali. Akala ko si Shania ang magliligtas sa akin, pero siya pala ang wawasak sa lahat. Pagsamo ni Silas, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Mahal kita, Tali. Maari ba tayong magsimula ulit? Kapag nakalabas ako rito, babawi ako sa iyo. Pangako, magiging mabuting asawa na ako. Isang dahan-dahang pagiling ang isinagot ni Tali. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling naramdaman niya ang ganap na kawalan ng sakit sa kanyang puso habang nakatingin kay Silas. Wala na ang galit. Wala na ang pagmamahal. Tanging isang malalim na awa na lamang ang natitira para sa lalaking hindi marunong magpahalaga sa gintong hawak niya noon. Ang pag-ibig, Silas, ay hindi parang isang damit na maaari mong hubarin kapag lumana at isuot muli kapag nauso ang estilo nito. Mahinang wika ni Tali. Ang pusong dinurog mo ay hindi na muling mabubuo ng mga salitang patawad. Pinatawad na kita, Silas. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Tumayo si Tali at dahan-dahang binitbit ang kanyang bag. Sa labas ng selda, narinig niya ang boses ni Ba Imelda na nagmamakaawa sa mga opisyal. Ang matanda ay nawalan na ng lahat ng kanyang karangyaan. Ang mansyon ng mga Kinian ay tuluyan ng na-foreclose ng bangko ngayong umaga. Si Shania naman ay nasa medical wing ng kulungan. Naghihintay ng kanyang operasyon para sa cyst, mag-isa at walang sinumang dumadalaw. Bago tuluyang lumabas, huminto si Tali sa tapat ng pintuan. Ang huling regalong ibibigay ko sa iyo, Silas, ay ang katotohanan ito. Ang kumpanya mo ay hindi ko kinuha dahil sa galit. Kinuha ko ito dahil ang bawat sentimo niyon
ay galing sa aking pawis. Ngayon, ibabalik ko ang kumpanyang yan sa mga taong tunay na naglingkod ng tapat at hindi sa isang pamilyang marunong lang magnakaw. Paglabas ni Tali sa presinto, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Ang hanging humahaplos sa kanyang mukha ay tila isang pagbati mula sa kalayaan. Sa tabi ng itim na sasakyan, nakatayo si Nanay Rosa, may dalang isang maliit na maleta. Ang matanda ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nanay Rosa, tawag ni Tali habang lumalapit at niyayakap ang matanda ng mahigpit. Handa na po ba kayong tumira sa isang tunay na tahanan? Sa isang bahay na puno ng respeto at pagmamahal? Handang-handa na ako, anak, sagot ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Tali. Salamat sa pagbabalik, Talita. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay, tumingin si Tali sa labas ng bintana. Ang mga billboard ng Emoy ay dahan-dahan ng pinapalitan ng mga bagong disenyo. Mga disenyong hindi na kailangang itago sa ilalim ng ibang pangalan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumuhit sa hangin, bumubuo ng mga bagong linya ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, tumunog ang cellphone na Tali. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang mensaheng magpapatigil sa kanyang hininga sa loob ng ilang sandali. Ang katarungan ay hindi natatapos sa kulungan, Talitha. May isang lihim na hindi pa nasasabi ang iyong ama tungkol sa iyong ina. Napatigil si Tali. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang mensahe. Ang lihim ng pamilya Kinian ay tapos na, ngunit tila isang mas malalim na misteryo ang naghihintay sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ano ang lihim na itinatago ni Don Montenegro tungkol sa yumaong ina ni Tali? Handa na ba si Tali na harapin ang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sariling dugo? Dad, sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ba ang pamilya Kinian sa pagkawala ni Mama? O ginamit mo lang ba ang galit ko sa kanila para itago ang sarili mong mga pagkakamali? Ang boses ni Talitha ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong study room ni Don Montenegro. Nakatayo siya sa harap ng malawak na lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng makintab na kahoy, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang ama. Ang bawat paghinga ni Tali ay mabigat. Puno ng kaba na tila ba ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay muling nayayanig. Napatigil si Don Montenegro sa kanyang pagsusulat. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Tila ba ang bigat ng lihim na dinala niya sa loob ng 20 taon ay biglang pumatong sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi habang nakatingin sa kanyang kaisa-isang anak. Anak, ang katarungan ay may 2 mukha. Mahinang wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Noong namatay ang iyong ina, ang pamilya Kinian ang may hawak ng mga dokumentong maaaring sumira sa ating pangalan. Ang tatay ni Silas, ginamit niya ang kahinaan ng ating kumpanya noon para saktan ng iyong ina. Hindi ko siya nailigtas, Talitha, at iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay. Naramdaman ni Tali ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa isang upuan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang dahilan kung bakit tila ba may sumpa ang kanyang pagsasama kay Silas. Ang dahilan kung bakit tila ba nakatadhana siyang magdusa sa kamay ng mga Kinian. Lahat ay nakaugat sa isang lumang utang ng dugo at dangal. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling dahan-dahang lumapit ang kanyang ama at kinuha ang kanyang mga kamay. Ang bawat palad na nagpalaki sa kanya, bagamat may mga kulubot na, ay tila muling nagbibigay ng lakas na matagal na niyang hinahanap.
Walang galit sa puso ni Tali. Tanging isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may sariling laban na pinagdadaanan. Pinatawad na kita, Dad, bulong ni Tali habang niyayakap ang kanyang ama ng mahigpit. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, pero maaari nating ayusin ang kasalukuyan. Ang pamilya Kinian ay wala na. Ang anino nila ay hindi na muling dadapo sa atin. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang masikip at madilim na selda, si Silas ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang amoy ng kanal at luma ng semento ay tila naging bago niyang pabango. Ang bawat tawanan ng ibang bilanggo ay tila mga pangungutya sa kanyang dating karangyaan. Si Ba Imelda ay nasa kabilang selda. Wala nang tigil sa pag-iyak habang tinatawag ang pangalan ng asawang matagal na niyang tinalikuran para sa pera. Si Shania naman, matapos ang kanyang operasyon, ay naiwang mag-isa sa ward. Walang bulaklak, walang bisita. Tanging ang tunog lamang ng monitor ng kanyang puso ang nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Ang batas ng karma ay hindi natutulog. Ang bawat butil ng paghihirap na itinanim nila kay Talitha ay anihan na nila ngayon sa gitna ng kanilang pag-iisa. Bumalik si Tali sa kanyang silid at lumapit sa bintana. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumaba sa lupa upang saksihan ang kanyang muling pagsilang. Kinuha niya ang isang sketchpad at mabilis na gumuhit ng isang bagong disenyo. Isang damit na kulay puti, ngunit may mga burda ng kulay ube at ginto. Ang disenyo niyon ay hindi na sumasagisag sa sakit, kundi sa isang bagong umaga. Nanay Rosa, tawag ni Tali sa matandang pumasok sa kanyang silid na may dalang baso ng gatas. Bukas, sisimulan natin ang pagpapatayo ng foundation. Gusto kong ang bawat babaeng nakaramdam ng hirap sa kamay ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanila ay makahanap ng tahanan dito. Ngumiti si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Iyan ang tunay na Talitha Montenegro, isang reynang hindi lang marunong lumaban, kundi marunong ding magmahal ng wagas. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumilipas, naramdaman ni Tali ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na muling nabuo. Lumilikha ng isang obra maestra na mas matibay pa sa anumang bagyo. Ngunit bago siya matulog, isang huling dokumento ang nakita ni Tali sa kanyang mesa. Isang liham na iniwan ni Silas bago siya tuluyang makulong. Dahan-dahang binuksan ni Tali ang sobre. Ang bawat salita sa loob niyon ay tila isang huling pagtatangka ng isang taong nagnanais ng kapatawaran. Ano ang nilalaman ng huling liham ni Silas? At may puwang pa ba ang isang taong naging sanhi ng iyong pagkawasak sa iyong bagong buhay? Ang bawat paglubog ng araw sa Manila Bay ay tila isang dahan-dahang pagpikit ng isang mata na pagod na sa panonood ng mga dula sa entablado ng buhay. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel, lila at ginto. Isang koleksyon ng mga kulay na tila ba hinaluan ng mga emosyong dumaan sa puso ni Talitha Montenegro sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo siya sa malawak na balkonahe ng kanilang mansyon. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok at ang bango ng mga sariwang jasmine sa paligid ay tila isang matamis na paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang huling liham ni Silas. Ang papel ay luma na at ang tinta ay tila ba nabura na ng mga luhang pumatak dito bago pa man ito makarating sa kanya. Binasa ni Tali ang huling pangungusap. Tali, hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Ang tanging dalangin ko ay mapatawad mo ang lalaking pumatay sa sarili niyang kaligayahan dahil sa labis na kayabangan. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na kayamanan ay ang pagkaing iniluluto mo noon ng may pagmamahal, hindi ang kinang ng mga brilyanteng itinanim namin sa iyong silid. Dahan-dahang binitawan ni Tali ang liham.
Pinanood niya itong tangay ng hangin, paikot-ikot sa himpapawid, hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim ng gabi. Walang pait sa kanyang puso. Tanging ang gaan ng isang taong tuluyan nang nakalaya sa mga anino ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Silas, kundi para sa kanyang sarili. Isang susi upang mabuksan ang pinto ng bukas na walang dalang mabigat na bagahe. Talita, anak, nakahanda na ang hapunan. Ang tinig ni Don Montenegro ay puno ng lambing. Isang boses na dati ay tila ba isang utos, ngunit ngayon ay naging isang mainit na pagyakap. Nakatayo ang kanyang ama sa may pinto. Kasunod si Nanay Rosa na nakasuot ng malinis na uniforme at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Sandali lang po, Dad. Sagot ni Tali habang dahan-dahang humaharap sa kanila. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit na siya mismo ang nagdisenyo, isang damit na sumasagisag sa kanyang pagiging May at pagiging Talitha. Wala na ang maruming apron, wala na ang mga bakas ng uling sa kanyang mukha. Ang bawat peklat sa kanyang mga kamay ay tila naging mga medalya ng kanyang katatagan. Sa gitna ng kanilang hapagkainan, ang lahat ay puno ng tawanan at tunay na kwentuhan. Ang pagkain ay hindi na inihanda sa ilalim ng takot, kundi sa ilalim ng respeto at pagmamahal. Ang bawat subo ni Tali ay may kasamang tamis ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi dahil sa pagkawasak ng pamilya Kinian, kundi dahil sa muling pagbubuo ng kanyang sariling pagkatao. Ang Montenegro Foundation ay nagsimula na ring tumanggap ng mga kababaihang tulad niya. Ang bawat kwento ng hirap na naririnig ni Tali ay tila mga tahi na lalong nagpapatibay sa kanyang misyon. Natutunan niya na ang isang babae ay hindi kailangang maging anino ng isang lalaki upang maging ganap. Ang tunay na korona ay hindi ibinibigay. Ito ay nililikha ng sariling mga kamay sa gitna ng hirap at pasakit. Tumingin si Tali sa salamin ng kanilang dining room. Ang refleksyon doon ay hindi na ang aliping si Tali, kundi ang reynang si Talitha. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga butil ng perlas na ngayoy kumikinang sa kanyang bagong buhay. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, naramdaman ni Tali ang ganap na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sakit ay may katapusan at ang bawat dulo ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay hilom na, at ang puso ay muling natutong tumibok. Hindi na para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang pangarap. Ang tunay na tahanan ay hindi ang gusaling gawa sa semento at bakal, kundi ang lugar kung saan ang iyong dangal ay pinahahalagahan at ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nagiging isang utang. Dahil sa dulo ng bawat luha, doon sumisibol ang tunay na paglaya ng isang pusong natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa inyong lahat na sumabay sa bawat tibok ng puso ni Talitha, mula sa kanyang pagtitiis sa madilim na bodega hanggang sa kanyang muling paglipad bilang isang malayang Montenegro, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga tagpong dinudurog ang dangal ni Tali sa harap ng hapagkainan, hindi ko mapigilang makaramdam ng pait at tunay na sakit. May mga bahagi ng kwentong ito na hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang tahimik na lumalaban sa dilim, mga reynang nawala ng korona, ngunit hindi nawala ng pag-asa. Ang bawat salitang inyong narinig ay parang isang panalangin na aking binuo para sa lahat ng pusong sugatan na naghahanap ng katarungan at kapayapaan. Ang kwento ni Talitha ay isang munting ningning sa gitna ng bagyo. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang binhing itinatanim natin sa ating kalooban upang muling mamulaklak ang ating sariling kaligayahan. Tulad ng sikat ng araw matapos ang mahabang ulan, laging may pag-asa at liwanag na naghihintay sa bawat bagong umaga kung tayo ay maniniwala
sa ating sariling halaga. Ngunit sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Talitha, kaya mo rin bang patawarin ang taong kumuha ng lahat sa iyo kapalit ng iyong kapayapaan? O mas pipiliin mo bang manatili sa anino ng pait at paghihiganti? Naniniwala ba kayo na sapat na ang naging parusa para kina Silas at Shania? O may kulang pa sa kanilang naging kabayaran? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng init at aral sa inyong mga tahanan habang kayo ay abala sa inyong mga gawain. Kung naantig ang inyong mga puso sa paglalakbay ni Talitha, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapukaw. Ang inyong bawat pakikinig at suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na maghabi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon at magpapahalaga sa ating pagiging tao. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at paghilom.